Hi, good evening. Our motivational topic for today is four stage of learning. Ang una ay unconscious confidence. Ito yung tipong hindi ka aware sa mga bagay na hindi mo alam at or halimbawa wala kang knowledge about sa mga bagay na na kinakarap mo na hindi mo alam. Wala kang zero knowledge ka. Yun yung first stage. Yung sumunod, yung confident. Yung striving na yung stage na alam mo pero hindi ka makaride on. At yung stage na alam mo yung na-realize mo na kailangan mo matutunan mo yung isang bagay. At kung conscious ka na incompetent ka sa mga bagay na yun, aware ka na meron kang hindi alam at kailangan mong malaman, kaya hinahanap mo or uumpisa kang aralin yung mga kailangan mong aralin. So, yun yung ang sunod, yung conscious competence, yung ginagawa mo na, yung mga bagay na hindi mo alam, inaaral mo na siya, at ina-apply mo na. Sinusubukan mong, dati hindi ka marunong, dahil nalaman mo na kailangan mong malaman, first step, kailangan mong aralin yung mga rules, yung mga kakailanganin para malaman mo paano ka magkaroon ng knowledge. Yung pang-apat, yung unconscious confidence. Yung kapag ka natuto ka at nalaman mo yung bagay na yun, kung paano i-operate, at nandun ka na sa proseso at ginagawa mo na siya araw-araw, na ma-master mo siya, alam mo na kung paano gawin. Kapag ikaw, marunong ka na sa mga dapat mong gawin, alam mo na kung ano yung patutunguhan. Una, conscious ka pa, pero sa tingin mo ay meron ka pa mga kailangan baguhin at i-master at sobrang bagal pa ng proseso ng ginagawa mo. Yun yung stage na inconfidence ka. Yung dati na hindi mo kayang mag-multitask sa yung unang ginagawa mo, nagpo-focus ka pa lang. Pero kapag ka nagamay mo na, nagiging multitasking ka na, natutunan mo na yung isang bagay, pwede mo nang pagsabay-sabayin. At kahit hindi mo na iisipin yung mga susunod mong gagawin, automatic na yung katawan mo, kailangan ay nagpupusa na nag-iisip mo yung isip mo kung ano yung mga kailangan mong gawin sa mga susunod. At alam mo na kung ano yung paano gumagalaw, yung galaw na yung nagiging expert ka na sa proseso ng ginagawa mo. At yung stage na dapat na ini-aim natin para matuto tayo sa isang bagay na gusto natin. Na kapag hindi natin alam yung isang bagay or yung mga gagawin natin, ay pinag-aaralan natin. Kung lagi natin gagawin na mag-undergo tayo sa process ng learning, magiging maganda yung resulta, yung outcome, kasi yung learning, wala namang katapusan yan. Kailangan matuto tayo araw-araw. Kahit matanda ka pa, kailangan nadadagdagan yung knowledge mo, yung mga kaalaman natin habang nagmamature tayo. Kailangan mayroong process na magkakaroon tayo ng mga bagay na alam natin para yung experience, yung mga knowledge na nai-imbak sa isipan natin, sa ating mga araw-araw na buhay. Kailangan matutunan natin yung bawat bagay na makapag-impok tayo ng karunungan sa kung ano yung dapat nating gawin at action na dapat nating malaman. Yung alam natin yung kakayanan natin in order to us na matuto tayo, mag-undergo tayo sa stage at process na step by step para magkaroon tayo ng conscious confidence. At
conscious competence at yung unconscious confidence. So, lahat ng bagay na yan dapat pagdaanan natin na kahit bago pa yan sa'yo, kapag once na pronasses mo, pinag-aralan mo, nagiging maganda yung resulta, nagkakaroon ka ng knowledge, at lahat ng bagay ay pwede mong tutunan sa pamamagitan ng pag-aaral. At kung paano mo tsatsagain na matutunan yung mga dapat mong matutunan. So, on the process yan, na kailangan mo pagdaanan para mas marami kang alam, mas marami kang knowledgeable ka sa mga bagay-bagay, at hindi ka pwedeng stagnant na lang na bawat mga gagawin ay wala ka ng panahon para pag-aralan or matuto sa mga bagay na nandyan na-aralin mo na lang. Pero hindi mo sinisimulan kasi akala mo hindi mo kailangan. Kailangan natin pag-aralan yung mga bagay-bagay na nasa paligid natin para mas marami tayong experience, mas marami tayong knowledge, at mas marami tayong magkaroon tayo ng skills na kahit kailan or anumang panahon, alam natin kung paano natin iproseso, kung paano natin gagawin, at hindi na tayo dapat inuutusan or para nag-i-start palagi. So, kailangan magkaroon tayo ng mga 4 stage of learning sa buhay natin.